itong Alice Guo daw, mukhang ahente daw ng China. Napakagandang ahente ng China naman yan. Parang James Bond na babae, no? Ang kanilang prueba na ahente ng China yan ay dahil siya ay Chinese. Unfair. Tingin ko, nangyayari dito kay Mayor Alice Guo, pagbubuli. Natandaan nyo si Grace po. Nagkaroon sila ng kaso na dapat i-disqualify bilang kandidato kasi foundling. Ano ibig sabihin ng foundling? Hindi niya alam kung sinong nanay at tatay niya. Nadiskubre lang si Grace po doon sa simbahan ng Iloilo. At kung titignan nyo naman si Grace po ngayon, hindi mukhang Pilipina yan. Ha? Mukhang Amerikana yan dahil tisay na tisay. Pero nang sabi ng Korte Suprema, maski ikaw ay foundling at hindi mo kilala kung sinong iyong nanay at tatay dahil meron tayong karapatang pantao, merong presumption na ikaw ay Pilipino. Bakit? Kasi sa larangan po ng karapatang pantao, lahat ng mga bata merong presumption na dapat meron silang nationality. So hindi po pwede na palibasa hindi alam ang magulang mo, miski mukha ka pang dayuhan, na wala kang presumption na ikaw ay citizen nung lugar kung saan ikaw ay nadatnan. Kung yun nga hindi mo alam kung sino ang tatay at nanay, may presumption na ikaw ay Pilipino. Bakit si Alice Guo, na sinasabi naman niya na Pilipinang nanay niya, walang presumption na siya ay Pilipino? Mali po ang sinasabi nila. Na palibasa, late registered yung kanyang birth certificate, baka hindi siya Pilipino. Ang merong pong burden, ang dapat magprueba na hindi siya Pilipino, ay yung kumu-question. Pangalawa, meron po tayong proseso sang-ayon po sa Omnibus Election Code na yung pagpoprotesta dahil ikaw ay hindi Pilipino, dapat yan matapos magsampa ng iyong Certificate of Candidacy. Ito nga po, tapos na yung pagsasampa ng Certificate of Candidacy, nanalo na, 2 taon na nanungkulan ng mayor, tapos ngayon, ko-questionin nyo kanyang citizenship. Kaya nga po nagsalita naman si Chairman Garcia at sinabi niya talaga na sa proseso, dapat kinu-question ang nationality pag naghain pa lang ng Certificate of Candidacy at hindi matapos na ng 2 taon na panunungkulan sa 3 taon na termino, di ba? Pangatlo, ang late registration, tinatanggap yan dahil hindi naman lahat ng tao pinanganak sa ospital. Hilot ang nagpanganak sa kanya. Katakataka ba yan sa probinsya na hilot ang nagpapanganak? Hindi naman po dahil kung titignan nyo talagang Banban, talagang second-class municipality po ngayon niya dahil ipit yan ng Clark at saka ng Clark City. 38 years ago, talagang probinsya po yung Banban. At pang-apat po, yung certificate of live birth niya, may presumption po yan of regularity. So kinakailangan talaga, dumulog ka muna sa hukuman. At hindi ibig sabihin na, ay nako, dahil yan ay late registration of birth, hindi na totoo yan. Hindi po. Kung sino magsasampa ng kaso laban sa pagiging citizen ni Mayor Guo, silang dapat magprueba. At ngayon po, wala namang piniresentang prueba. Kaya nga po, pati yung soldier natin, ingat sa kanyang deklarasyon. Pinag-aaralan lamang kung magpa-file ng co-warranto. Co-warranto po kasi yung sinasampa sa kaso para mapatanggal ang isang tao sa pwesto kapag wala siya doon sa qualifications ng opisinang yon. At siyempre, ang pagiging mayor, kinakailangan ikaw ay citizen ng Pilipino. Hindi naman sinabi ng soldier na may ebidensya na siya. Pinag-aaralan lamang. Ang China at ang kanyang embassy, wala pong ginawa yan kundi maglabi sa presidente, ideklara ng illegal ang Pogo. Kasi ang Pogo po yan, electronic gambling, electronic casino, pero ang merkado nila sa China. At siyempre, dahil nasisira ang mga buhay ng mga Chino, walang tigil po ang paglabi ng China na deklarang illegal yan. Pero siyempre, noon at ngayon, hindi naman sa panahon lang ni Presidente Duterte ang Pogo na yan, dati na yan, at hanggang ngayon, 2 taon nang nakakalipas, matapos ang administrasyon ni PBBM, hindi natin dinideklarang illegal ang Pogo. So sabihin natin may kinalaman siya sa Pogo, ano ngayon, legal naman yan. Dahil nga, yan ay, basta may lisensya ka sa PAGCOR, legal yan. Sabi nila may mga illegal. Kung may mga illegal dyan, lahat po ng mga Chino na nahuli, na nagtatrabaho doon sa Banban, dineport sa China, except for one, na merong hinaharap na kaso ng estafa. Ang tanong ko, kung doon sa raid na ginawa nila sa Banban, may illegal silang nadiskubre, bakit hindi nila kinasuhan yung mga Chinese at pinayagan nilang umuwi? Dahil pinayagan nilang iuwi at i-deport sa China yan, ibig sabihin, walang kasong naisampa sa Pilipinas laban doon sa mga workers sa Chinese. Nasaan ngayon ang illegal na gawain doon sa Pogo na yan? Pangatlo, tinanggi naman ni Mayor Guo na meron siya kinalaman doon sa Pogo. Alam nyo, may distinction doon sa may-ari ng building at yung mga umuupa sa building.
yung nag-ooperate ng Pogo ay hiwalay doon sa nagmamay-ari ng building. Yan po yung natutunan ko. Meron pa tinatawag na service providers na nagbibigay ng lahat ng technological na pangangailangan ng mga nagmamay-ari ng Pogo mismo. So tatlo po yan. Yung building owner, Pogo enterprise owner, at saka yung service provider ng mga Pogo. Inamin naman niya, siya dating may-ari ng lupa. O binenta niya, imbis na binayaran siya ng cash, binigyan siya ng shares. Property for stock transaction ang tawag dyan. Pwede na ibabayad sa'yo yung kumpanya. At nag-apply nga ng permit at sinabi niya, yung mga panahon na yun, hindi pa naman siya mayor. So walang bawal doon dahil negosyante naman siya. 3,000 daw ang kada ulo na baboy na hawak ni Mayor Go. At saka hindi po ito baboy na kakainin. Ito po'y inahin. 42,000 po ang halaga ng isang inahin dyan. At 3,000 times 42,000. 100, magkano yun? 26 million. Hindi lang naman isang beses, isang taon nagbebenta yan. Hanggang 2 beses yan. Mantakin nyo, 300 million kada taon ang kanyang gross sales. Sabihin na natin ang kita niya kalahati, ay by 150 million ang kita ni Mayor Go. Hindi naman po talaga mahirap si Mayor. Kaya ako hindi nagtataka na marami siya mga bonggang mga sasakyan. Kinakailang desisyon na natin. Either legal or illegal ang Pogo. Sa ngayon po, na-revoke lahat ng lisensya ng Pogo except for 2. Hindi ko po alam bakit nabigyan yung 2, no? Pero sa akin po, syempre may duda dyan na kapag 2 lang binigyan mo ng lisensya, bakit? Bakit po kakaanak ng Diyos? Alam niyo naman, sabi ni Gunnar Myrdal, yung Nobel Prize awardee, kapag merong diskresyon, merong tongpats. Huwag sana natin gawin sa mga Chino ngayon sa Pilipinas ang ginawa ng Amerikano noong Second World War. Lahat ng Japanese Americans ikinulong nila. Dahil sila daw ay banta sa national security ng Estados Unidos noong panahon ng gera. Ngayon po dito sa Pilipinas, wala pang ang gera. Yung mga estudyante raw na taga-China, banta daw sa national security natin. O di ba? Ang mga gaya ni Alice Guo, palibasa, isang magulang nila ay Chino, banta daw sa national security. Walang pagkakaiba po yan sa ginawa ng mga Amerikano na miski yung mga Hapon na hindi na marunong maghapon at talagang nabuhay na bilang Amerikano dahil sa dugo nilang Hapon, kinulong. Nung dinala yan sa Korte Suprema ng Amerika, sinang-ayunan as part daw of police power. Pero nung panahon ni President Clinton, ayun, humingi ng abiso si Clinton at nagkaroon ng budget para magkaroon ng reparasyon doon sa mga nakulong nung panahon ng gera. Dahil alam naman nila, mali yung ginawa nila na palibasa may dugo ang Hapon, kinulong. Papunta na po tayo doon. Alam niyo po, ang Pilipinas, wala sa kasaysayan natin na ilapi natin ng mga Chino. Sa Indonesia, Sukarno, pinatay ang mga Indonesian Chinese. Minasaker sila. Ang Malaysia, inexpel nila ang mga Chinese. Kaya nga po nagkaroon ng Singapore. Sa Pilipinas, wala po tayong ganyang kasaysayan. In fact, pati mga Hudyo, nung panahon ng World War II, winelcome natin. Yung mga Ruso, nung natanggal ang Tsar of Russia, winelcome natin. At dito po sa Pilipinas, kaya pinakamatanda ang Chinatown natin, never natin kinonsidera na kalaban ng mga Chino. Palagi natin silang kaibigan dahil matagal na po tayong nagkakalakalan sa panig po ng Pilipinas at ang China. Itigil po itong racism nito na palibasa China, automatic, kalaban ng Pilipinas.